Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So, muli na dito po yung lingkod, Epipanyo Labrador. Okay, alam nyo, mga minamahal kong mga kababayan, may napapansin lang po ako dyan sa kamera, no? Lalong-lalo na dito sa ibang mga senador natin. Alam nyo, napapansin ko, mga plastic mga masasabi mo talaga na matindi kung magpapogi sa kanilang mga sarili, matindi kung magmalinis sa kanilang mga sarili. Pero sa totoo lang, kung akong tatanungin nyo, hindi man ako mahilig magbasa ng Biblia, pero naalala ko yung nakasulat dun sa Biblia, na ang nakasulat po dun sa Mateo 7, versikulo 6 o 5 ba, kung di ako nagkakamali, na ang pagkasabi po doon, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata, kung di po ako nagkakamali. No? Sabi pa doon, paano mong masasabi sa iyong kapwa, halika't alisin natin yung puwing o kasalanan o pagkakamali ba ang ibig sabihin nun? Paano mo sasabihin sa iyong kapwa na halika alisin ko yung kasalanan mo, pagkakamali, gayong troso ang nasa mata mo, ibig sabihin gayong mas malaki pa yung nagagawa mong kasalanan, di ba? Kaya nga sinabi doon sa Biblia, mapagkunwari, di ba? Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata nang sa ganun makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapwa. Ibig sabihin, bago kang magsalita, alisin mo muna yung kung anong meron ka na mas malaki ang kasalanan mo kaysa dyan sa taong sinisiraan ninyo. Alam naman natin, kung mayroon man dapat imbestigahan, sino man yung dapat diyang natanungin, walang iba kundi si Romualdez na kung saan nagpapapogi. Nagpapabango ng gusto dahil nga may plano, may balak. Dahil gusto nga niya, dahil di nga nila napasunod ang taong bayan sa kagustuhan nila dyan sa People's Initiative na yan, gusto niya kasi maging Pangulo. Nakuha ninyo. Kaya, alam naman natin, strategy yan, political strategy, na kung saan para masira nga naman si Vice President Sara Duterte, kailangan nilang gumawa ng mga issue laban sa kanya. Pero ang tanong, dyan ba sa Kamara, may mga congressman ba dyan na malinis, na walang issue? Baka mamaya, yung halos lahat na tumitira kay Vice President Sara Duterte, kayong lahat mayroon ding mga dukit, mayroon ding kayong mga kasalanan sa bayan. Hindi lang namin alam kasi pinagtutulungan nyo yung isa Bakit hindi nyo ilahad ang mga sarili ninyo sa taong bayan para magkaalaman? Bakit isang tao lang ang pinagtutulungan ninyo? Dahil utos ni Marcos? Dahil utos ni Romualdez? Bakit hindi kayo maging patas dyan sa Kamara? Bago kayo magbulatlat sa buhay ng isang tao, ba't hindi nyo muna ihayag sa mga Pilipino ang sarili ninyo? Para wala silang duda sa inyo. Puro kayo papogi, puro kayo paporma, puro kayo mga pasikat Di ba? Yan ang katotohanan nyo, nakikita ko, akala nyo kung sino na kayong mga malinis. Pero natitiyak ko 100% magpapaputol ako ng daliri ko. Lahat kayo, mga magnanakaw dyan sa Kamara. Walang prepekto sa inyo. Lahat kayo. Kung hindi man pare-pareho yung nakukupit ninyo, iisa lang din yun. Lahat kayo nangungupit, nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya huwag kayong magmalinis.
Huwag kayong magmalinis. Ang hilig-hilig yung tirahin si Vice President Sara Duterte. Dahil ganito, ganyan. May kinukuha ganito, may kinukuhang ganito, ganyan. Kayo, wala. Paano nyo mapapaniwala ang taong bayan na kayo ay walang kinukuha, walang kinukupit? Na gayong alam ng buong Pilipinas na sa 100% ng mga politiko dito sa bansang ito, swerte na lang kung may isa pang matino. Swerte na lang kung may isa pang hindi magnanakaw. Huwag na tayo maglokohan dito. Normal na sa mga politiko na kumuha ng porsyento. Normal na sa bansang ito kumuha ng ganito, ganyan. Huwag kayong magmalinis dyan sa kamera. Ngayon, ito ang hamon ko sa inyo, bago nyo tignan yung buhay ng iba, yung opisina ng iba, bago nyo halukayin yung ginagawa ng ibang opisina, bakit hindi nyo muna ibulatlat ang ginagawa nyo sa mga sarili ninyong opisina, sa mga sarili ninyong tanggapan? Bakit hindi nyo muna ibulatlat, ipakita sa taong bayan ang mga sarili ninyo bago kayo, alam namin, kaya kayo nagsusumikap na sirain, wasakin si BP Sara dahil alam yung malaking hadlang si BP Sara sa darating na 2028. Kaya kayo nagkakaganyan. Huwag niyong lokohin ang taong bayan. Hindi kami pinanganak kahapon para lokohin nyo ngayon. Naglalakad na kami, nag-iisip na kami, nagsasalita na kami. Alam na namin ang nangyayari sa Pilipinas. Alam na namin ang nangyayaring kaguluhan. Alam na namin ang nangyayaring anuman dyan sa kamera. Na kung saan, para kayong mga robot na pinapagalaw ng isa o dalawang tao lamang. Ito, ulitin ko. Bago nyo linisin, bago nyo husgahan yung iba, ipakita mo na ang sarili ninyo sa madla. Ipakita mo na ninyo ang sarili ninyo sa iba para maniwala kami sa inyo. Lalong-lalo ka na, Romualdez. Total, sinilip mo na lang din naman ang buhay ni Vice President Sara Duterte. Bakit hindi mo subukan na ipasilip ang sarili mo? Bakit hindi mo hayaan na imbestigahan ka rin? Bakit sa tuwing ikaw ay iniimbestigahan, ang estilo mo nagagalit ka? Kayo Nico, bakit nagagalit kayo? Sinasabi nyo, pambubudol na naman ni Sara. Pambubudol na naman ito. Huwag kayong magsalita para maniwala kami. Bago nyo sabihin pambubudol na naman ito, ipakita nyo sa taong bayan. Madali lang manghusga. Madali lang magsalita. Diba? Kung ayaw nyong gawin sa inyo, yung mga ginagawa ninyo kay Sara o kay Vice President Sara Duterte, kung ayaw niyong gawin sa inyo, huwag niyong gawin sa kanya. Para kayong mga baklita dyan Iisang babae pinagtutulungan ninyo. Ang dami-dami nyo dyan. Ginagawa nyo na lang siyang sausawan para maging pulutan ninyo. Para maging ano na lang kayo. Diba? Ginagawa nyo siyang sausawan sa mga issue na kung saan para lamang bumango kayo. Yung pala ang tamang term doon. Diba? Huwag tayong ganun. Kasi alam naman ng taong bayan yun. Ngayon na-impluensyahan kasi ni Marcos Alam namin na-impluensyahan kayo. Huwag na tayong maglokohan dito. Kaya kung gusto nyong maging patas ang lahat, bago kayo manghusga, bago kayo magsabi na si Pulana, si Pulano, ganito, ganyan, patunayan nyo muna sa taong bayan na hindi nga kayo ganyan. Diba? Baka mamaya magkabulat-latan. Diba? Magkasilipan. Baka mamaya mapahiya kayo. Baka dobling kahihiyan ang maranasan ninyo. Alam namin dyan, marami mga congressman dyan, pag nagsalita, akala mo malinis. Pero punong-puno ng kabulukan. Lalong-lalo ka na, kababayan pa naman sana kita sa side ng aking ama sa Bicol, dahil Bicolano ako. Sa side ng aking ama. At ako naman ay Bisaya. Sa side ng aking lola dyan sa Davao City, sa Matina Aplaya.
Ngayon, sabi ko nga, huwag tayong magmalinis. Huwag tayong magmalinis sa harapan ng iba para lamang bumango tayo. Huwag tayong manira ng iba para lang maging malinis tayo. Kung ayaw yung gawin sa inyo, yung ginagawa ninyo kay Vice President Sara, tigilan niyo siya. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi lalabas at lalabas din ang lalong-lalo ka na Romualdez. Marami akong alam sa iyo. Lalong-lalo ka na Lisa Budlat. Huwag kayong magmalinis. Kitang-kita sa mga pagmumukha ninyo na mga mongoloid kayo. Mga abnormal kayo. Kaya doon sa mga kababayan ho natin, suportahan niyo po ang ating YouTube channel, lalong-lalo na po sa mga kaisa natin kay Vice President Sara Duterte, maging ang ating pong TikTok, no? Sa ating mga kababayan, sana po ay suportahan niyo po ang inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador. So, muli po, tulad po sinasabi niyo lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.